Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ng panonood, please click mo yan, Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala na mong bayad, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection, bakit nga ba pressure yung mga single pagdating ng araw ng Pasko? Diba? Marami kasi mga nagre-reklamo ngayon, yung mga pabinata o dalaga man. Kasi nga naman guys, pagdating ng Pasko, marami kasi mga pamilya nagre-reunion. Lalo na sa ating sa ating mga Pilipino, 'di ba? Kultura na 'yan guys, na pagdating ng Pasko kasi nga masaya ang Pasko, bigayan at nagsasalo-salo ang mga pamilya. Kaya ako minsan, 'di ba, pagka yung mga may edad na, mga 30 plus na lalaki o babae, madalas silang tinatanong nung kanilang mga kamag-anak, lalo na yung mga may edad na, di ba? Sasabihin siya, bakit hindi ka pa nag-aasawa? Malapit ka na mawala sa kalendaryo. Actually, wala ka na sa kalendaryo, di ba? Bakit hindi ka pa mag-aasawa? Kaya tuloy ngayon, napipresyo yung mga binata at dalaga. Siyempre, minsan, di ba, naiinis na rin ito mga binata na to o mga matandang dalaga na hindi pa nag-aasawa. Kasi nga baka nga marami pang gustong gawin sa buhay. Paano mo nga ba ito sasagutin sa mga tito at tita mo, mga lola at lola mo, kung sakaling ganito nga maging sitwasyon mo sa buhay? Ang sabi sa Colossians chapter 4 verse 6, kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong sa bawat isa. So kahit pa paano, kailangan magalang pa rin, di ba? Sagutin mo pa rin kung ano yung dapat isagot, di ba? O huwag kayong pa-pressure muna kasi nga baka hindi pa yung panahon nyo, di ba? Baka kung mag-asawa ka agad, hindi ka na makatulong sa pamilya, hindi ka na makatulong sa iyong barangay, di ba? O sa mga foundation. Baka may mga mission ka na hindi naman pala talaga pang merit, di ba? Na kailangan lang pala talaga ay mag-enjoy ka lang sa iyong pagka single. Kasi nga, baka nga mas marami ka pang plano, mga pangarap sa buhay na kaya mo pang tupad. Ganun ang pagsagot mo pagka tinanong ka, ba't di ka ba nag-aasawa? Sabihin mo lang, kasi ko gusto kong munang karir muna, di ba? Ayusin muna ang karir ko, magpapayaman muna ako para lalo kong mas maraming matulungan. Kasi nga naman, pag nagpamilya ka na guys, sobrang limit na ang pagtulong mo sa iyong mga kamag-anak, particularly sa iyong mismo pamilya. Kaya lagi nga marespeto pa rin, di ba? Siguro hindi naman talaga lahat, di ba, pinapalad, o hindi rin naman lahat nakaangkla sa pagiging married ng isang tao. Kung talagang ang mission mo, di ba? Kaya nga yung iba nagmamadre, yung iba nagpapare, dahil nga tingin nila yun ang call nila, di ba, sa ating Panginoon Jesus. Kaya kung mag-aasawa sila, wag na lang, baka nga mapahamak pa sila. So depende kung anong ang tawag mo, di ba? Kaya tinawag tayo bisang pamilya, dito talaga siguro tayo. Kaya kung wala ka pang pamilya ngayon, or baka naman na-delay lang, di ba? Hintayin mo lang. Kasi kung pipilitin mo yan dahil lang sa mga taong nagtatanong sa'yo, di ba? O nagpipressure sa'yo kung kailan ka mag-aasawa, ay huwag mo nang ituloy. Talagang bigyan mo ng sapat na oras, sapat na kaisipan, di ba? Sa tamang tao, baka nga pag nag-asawa ng bigla dahil na-pressure ka lang, magpipail lang yung marriage. Kaya pag-isipan mo na mabuti, baka nga yung call mo hindi sa pag-aasawa, kaya naman na-delay lang, di ba? Kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, sa financial at sa kalusugan, sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, tsak yun, ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So type mo na lang, Lord, bless po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord.
at tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Hipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay, haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman, yakapin ng mahigpit. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Kaya bless niyo po ang kapatid namin ngayong may mga karamdaman, tanggalin niyo po ang kanilang sakit. At ganoon din po sa pamilyang nasira na o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpasensya at mapagpatawad para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial load na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinaproblema pa doon kung paano iraraos ang kanilang pamilya. So ang lahat ng ito yung inihiling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.